In. In. Ini. Ni. Ini ba? Ini. Ini. Ni. Ni. In. Ni. Ayan. Good morning. Ini. Darito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, at Mga Mineral. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Araw na naman po tayo ng Martes at ito ang ating WhatsApp Water Dog segment, ang ating pong bibigyan ng daan ngayong araw. Pero bago yan, narito muna ang ating words of wisdom. Ayon po ito sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers multitude of sins. Yan ang ating words of wisdom. Ngayong araw mga kaibigan ng ating Water Doc ay tatalakay hinggil sa iba't ibang mga health problems. Bibigyan daan ng ating Water Doc ang paglilinaw hinggil sa pangailangan ng ascorbic acid para sa mga baby. Kailangan ba agad-agad dito nila para sa magandang kalusugan? Ganun din sa minerals at vitamin supplementation. Alin ba sa mga ito ang talagang kailangan ng ating katawan? Muli po ang ating Water Doc tatalakay din hinggil sa diabetes. Pakinggan natin yan mga kaibigan sa oras na to sa ating WhatsApp Water Doc. Ito Doc yung nagtatanong tungkol sa tuwing natutulog siya ay sumasakit ang kanyang tiyan. Ang sabi niya dito, sakit po parang acid, umaakyat na kapag di makadighay po o uminom ng mainit na tubig, di mawawala. May dinagdag pa siya, Doc. Pina-check up po siya, sabi ng doktor, GERD. merong bara yung ugat na papunta sa puso niya. Niresitahan po siya ng medyo naging okay naman, pero yung masakit sa estomago o sa tiyan ay hindi pa rin nawawala. Lagi pa rin umatake ang sakit. Anong dapat na gawin para mawala ang pagsakit ng tiyan? Okay. Yung magiging diagnosis niya po ay depende kung saan doktor siya pupunta. Kung sa cardiologist, sasabihin niya ang sakit niya puso. Diba? Kung sa gastroenterologist, sasabihin niya GERD. Okay? So, depende kung ano yung orientation ng doktor na pinuntahan niya. Pero ako, sa tingin ko, it is GERD kasi pag sakit sa puso yan, hindi po yan namimili ng oras. Because ang problem niyan is yung ugat, di ba? So, basta mag-i-increase ang demand ng oxygen sa puso at hindi mapagbigyan yun, sasakit ang dibdib niya. Pero ang kwento niya is usually in the evening. So, hindi ko lang alam if this is a person din na mahilig magkape during the day. Remember that coffee is acidic. And secondly, it would dehydrated yung stomach. So, pag kulang po yung layer of water that coats yung stomach lining, kung kakain po siya, then it will cause yung too much acidity sa kanyang katawan. So ano yung solution po dito? Uminom po siya ng maraming tubig at the formula of 50 ml per kilo per day at wala po siyang ibang iinumin kundi tubig lang. And syempre, lagi ko naman sinasabi that the tissues will not get properly hydrated pag wala po yung ionic mineral drops. So, isama niya po yun. So ito yung tanong na ipinadala kanina sa program. Sabi niya, my friend has retina dystrophy. How RT at M can help? And tinanong ko na siya, Doc, diabetic, hindi daw po. Okay. Pero sister niya, meron din toxoplasma. Okay. Oo, iba yun. Iba naman po. So yung may retina dystrophy, wala daw pong diabetes. Okay. Ang nangyayari kasi usually dyan sa ganyan retina na yan, iba eyeball, nakadikit po sa wall yung retina kasi po siya po yung nag-absorb ng itong mga light waves para ma-convert po yan into vision do sa ating brain. So, kung meron po niyan, ang nangyayari is pag hindi po maayos ang hydration, yung delivery ng nutrients doon sa
eyeball na yan is affected. And kung yung tissues natin is not provided with adequate volume of nutrients, then siyempre, obvious naman, di ba? Kung hindi mo pinapakain yung isang bagay, magkakaroon ng problem po yun. So, ang suggest ko po dyan is kung meron siyang mga iniinom na hindi natin nire-recommend, itigil niya po yan and then just to meet yung adequate volume ng water na may ionic mineral drops. You could go as high as 20 drops 4 times a day. Although wala siyang binanggit na age ng Wala po, patient. Doc. Negative. Oh, okay. So, yun ang paggawin nyo, sis Maris. How about yung toxoplasma, Doc? Ano yun? Infection po yan eh. Tanong po kasi yung pamangking ko may kidney failure po at na-confine siya almost a week po. Nawala na yung manas niya dati pero bumalik po. Ano po ba ang pwede niyang inuming gamot? Mahina po siya uminom ng tubig. Salamat po sa sagot. Yan po yung sanhi ng kanyang kidney failure, yung ayaw siyang uminom ng tubig. Kung ganitong case kasi at kung taga banda rito lang kayo, dalhin niyo lang po sa amin para mabigyan ng detailed instructions kung ano ang dapat niyong gawin. Mahirap po kasi ng ganito kasi I need his weight, I need his lab results. So dalhin niyo din po yan. Okay? And then we'll evaluate him further and then give him the best recommendation including po ang diet. O kaya naman, pwede po kayo mag-purchase ng book na isinulat po ng ating Water Doc, The Number 1 Reason Why You're Sick, The Simplest Solution to Healing Yourself. Diyan nyo po maiintindihan ng buong-buo yung concept ng tubig at mga mineral. Siguro, Doc, mga ilang percent na maintindihan nila if they read this sick book? Actually, the book is written very, very simply. Wala silang gaano makikita mga medical terms. It's just, I believe na pag nakatapos ka siguro ng elementary, maintindihan mo na. Yun. So, bili po kayo ng libro na yan. That's very affordable. 350 lang po para po sa mga kababayan natin. At marami na po kayo mauunawaan. And here, another question, Doc. May alaga po ako, 80 years old babae na stroke po. Maraming iniinom na gamot galing doktor. Tanong ko lang po, pwede ba siyang uminom ng MRI CMD? Dapat po siyang uminom kasi lahat ng mga gamot na iniinom niya po won't help, diba? Kaya naghanap kayo ng ibang solusyon dyan eh. Tama po. Diba? But the first thing that you have to do is to begin hydrating her. Kasi kung hindi, habang malapot po yung kanyang dugo, she could have another episode of stroke again. Tandaan ninyo, ang pinakasanhi kung bakit siya na-stroke is either bumarang ugat niya or nagkaroon ng hemorrhage bleeding. Hindi naman na-mention which of the two. Pero kung hindi naman siya severe, malamang nangyari yan is yung bumara ang ugat. Okay? So, para magiging mas lusaw ang kanyang dugo, she needs more water. At ito lang masasabi ko sa inyo that ang tao po kasi pag umabot na edad na 40, ang kanyang uhaw po ay napapalitan ng pakiramdam ng gutom. So, as they would go further, yung age of 40, tulad ngayon, 80 years old. So, nag-umpisa na po yung pakiramdam niya na hindi siya nauuhaw 40 years ago. Diba? So, kung hindi siya nauuhaw, ang tendency ay hindi siya iinom. And therefore, sigurado pong malapot ang kanyang dugo. So, give her more water. At ito pa yung tanong naman ng may baby, Ma'am Angie and Doc Ren. After several weeks po, pagkapanganak ko ng baby ko, pinatake po siya ng vitamins. May binanggit siyang brand. Ito po, Doc, yung pinakasikat sa mga sa mga brand ng pong baby. Nung mga panahon ko, ewan ko hanggang ngayon kung ito pa rin yung sikat. At kailan ba yung panahon nyo? ilang year na ba yung bunso ko? 17 years. Ang start ba ng vitamins start sa T? Yes, Doc. Okay, sige. Letter T. So, alam ko yung panahon mo. And after ilang months, pinatake na po siya ng ascorbic acid. Mga panahon na to ni Joe. Hanggang sa pinagsabay ko po ng 2 vitamins na pinatake. In the morning, and ascorbic acid in the afternoon. Ask ko lang po, tama po ba ang oras ng pagpapainom ko ng vitamins sa baby? And tama rin po ba ang vitamins na pinapainom ko sa kanya? At kapag gumamit po ako ng Ionic CMD, hindi ko na po ba siya papainumin ng vitamins? Salamat po. Okay. Ang Ionic Mineral Drops po, wala po yung vitamins dyan because it is concentrated mineral drops. So minerals lang po yan. However, ayon kay Dr. Tim Osi,
kahit anong vitamins, kahit anong dietary supplement ang iti-take nyo, kung wala ang minerals, those dietary supplements are useless. Diba? Kaya mga iba dyan, hindi naman nila pwedeng ibigay yung kanilang dietary supplement kundi wala yung ionic mineral drops. Diba? Kasi they would only enjoy yung other supplements with our mineral drops. Diba? So kung ako yung tatanungin nyo, hindi naman sinabi kung ilang months old na yung baby Kasi kung kaya naman niyang kumain, diba? Better make yung source ng kanyang vitamins from the real foods na pinapakain nyo sa kanya. Ako personally, pag umabot na yung 6 months yung baby, kung anong kinakain ng adult, pwede na rin kainin ng bata. Mag-ingat lang doon sa size ng pinapakain para hindi siya ma-choke. Okay? Pwede naman niya bigyan ng mashed fruits, diba? Mashed vegetables, pwede. Kasi there were some studies made naman na ang sabi, the problem with the multivitamins that are created sa laboratory, yung kanilang recommended daily allowance usually is so high that it may cause toxicity naman doon sa nagtitake, both children and adults. So, mag-ingat lang. Dapat wag lang yung more than 100% yung recommended daily allowance ng iniinom ng anak nyo. Although ngayon, ang tawag po dito sa atin ng FDA is RENI, the recommended energy and nutrient intake. Yung intake. So, yun po ang magiging basihan nyo. Hindi kayo basta-basta magbibigay ng kung ano-ano. Saka Dok, pag kinakain, malayo yung posibilidad na magkaroon overdose kasi mabubusog siya Hindi niya naman kakayaning kumain ng pagkarami-rami para siya ay Yes, and saka yung the advantage of Natural yung na, vitamins found in food is that yung katawan nyo kung may excess itatapon, unlike yung inorganic. Natural lang po yung proseso. Doon na lang kasi mas mura pa. 'Di ba? Ito naman po, diabetic at constipated, 6 na araw na po ako di man nakakadumi. Pero pag uminom ako ng gamot na pampadumi, nakakadumi, ano po bang pwedeng gawin na maging normal ang pagdumi na hindi naman hindi iinom ng gamot? So pasyente mo to, Doc. Okay. Ang problem nyo kasi is you are not meeting the required water requirement. Kasi ang diabetes po, lagi kong sinasabi, is kakulangan ng tubig sa brain. Constipation po naman is kakulangan ng tubig dun sa inyong digestive system. So, ang pinakamagandang approach po dyan is imimit nyo yung daily water requirement, and if you could take more, better. Bakit? Mainit ang panahon ngayon So, you would tend to perspire. Ako nga mismo, nagmimit ako ng 4 liters a day, pero kung nagiging busy po ako sa bahay, I tend to sweat a lot. So yung 4 liters ko, kahit na mga 3.5 dapat, nagiging kulang na. Okay? So let me explain po yung constipation. Pag hindi kayo umiinom na sapat na daming tubig, saan pa kukuha ng tubig yung katawan nyo? Kundi doon sa pagkain na kinakain nyo. So for the intestines to absorb every drop, of water na doon sa pagkain ng kinakain nyo, ang gagawin niya, babagalan niya yung movement ng itong kinain nyo doon sa bituka. Okay? Yan ang tinatawag na transit time. Now, pag nasipsip niya yung kahuling-huling patak na nandun sa pagkain nyo, hindi lang yung dumi nyo ay titigas, kundi since kulang kayo sa tubig, yung pinaka-lining ng bituka po ay hindi po madulas. Diba sabi nila, slippery when wet. So kung hindi ka wet, yung daloy ng dumi nyo against yung intestinal wall, magkakaroon ng resistance. Kaya nga kailanganin nyo ng umire ng todo bago po lumabas ang dumi na yan. Try drinking more water. So kung properly hydrate na po yung bituka nyo, hindi niya sisipsipin lahat ng tubig na nandun sa kinakain nyo, and therefore, lalambot ang dumi nyo, and therefore, magiging mas madali na ang pagdumi nyo. Actually, ang ionic mineral drops, kung imimit nyo lang ng about 80 drops a day or 24 times a day, magiging mas maayos po yung dumi nyo. Baka kung nagtitik po kayo ng ating ionic, baka nagtitipid po kayo at hindi nyo namimit yung 20 drops 4 times a day dose na kailanganin po nyo.
Kasi Dok, ang pinaka-common na effect sa atin yun, lumalambot Lumalambot ang dumi, yes. Tapos siya constipated. Exactly. So, So, either kulang siya ng tubig kulang na ang patak. o minerals or both. Ayan. Sabi ni Ma'am Mean, hello po Doc, Ma'am Angie. How ionic minerals can help dementia? My friend's Lola, 82 years old, 44 kilogram. Okay, ang dementia kasi is problem yung doon sa brain. At lagi naman sinasabi ni Dr. Feridun Batmanhelich, the author of the book Your Body's Many Cries for Water. Yung senility, dementia, depression, Parkinsonism, okay? Ang sabi niya, kulang lang ng tubig kasi in-explain ko lagi na yung utak po natin utilizes water as a source of energy. So kung matuyin po yung utak, paano siya magpa-function ng maayos? 'Di ba? So hydrate lang. Kaya makikita yung dementia usually sa mga elderly, yung malayo na sa edad na 40. Kasi kung naging habit nila na mas kumain kaysa uminom, 'di ba? Dahil nabanggit ko earlier that when you reach the age of 40, your thirst sensation ay mapapalitan ng hunger. So they would tend to eat more, drink less. And this, ngayon, ang magiging dahilan to bring their body into a state known as unintentional chronic dehydration. So kung matuyin yung brain, walang source ng energy, so all the brain functions would be affected. So hydration po will play a very vital role. Now, siyempre, dahil nga ang brain will utilize itong minerals para magkaroon ng kuryente naman, so dapat ang tubig na inumin niya kasama ang ionic mineral drops. Saka nabanggit mo, Doc, yung mga umiinom ng mga statin drugs, nagkakaroon din ng dementia. Yes, isa rin yun. Hindi lang dementia, nakakaroon sila ng amnesia, yung transient global amnesia, because our brain is between 60 to 70% fats. Opo. So kung alisin mo yung fats dyan, yun, memory mo mawawala. Kaya happy akong mother ko, wala kahit isang she's 64. Wala siya kahit isang tawag dito, maintenance medicine. Ang memory niya, Doc, history taking. No. Kahit nang ako'y 6 years old pa lang, Alam tanda pa. niya pa ang nangyari noon. Okay, sabi naman ni Fek, Doc, may pag-asa pa po ba yung isang stroke, paralyzed at bedridden na po? Age between 50 to 60 years old. Hindi niya nabanggit if how long siya na-stroke. Okay, kasi the longer, medyo mas mahirap. Pero ako kasi, I still believe that God is merciful, di ba? God has provided everything we need naman on this planet. Ang nangyayari lang, di ba, so many people, they would like to play God. And as a consequence, ito yung nagiging sakit nila. So, go back to nature, di ba? Wag kayong lalo yung iniinom because our body is 70% water. Wag silang inom kung ano-ano, 'di ba? And then try niya ako, wala nang masama. If all the meds that has been given to the patient this does not work, then you could try other options. 2 years na daw po, Doc, na okay, 2 years. 2 years is not that long, 'di ba? Pwede pang habolin. So, we'll try. Okay. Sabi naman ni Jocelyn, Doc, bakit kaya masakit ang balakang ko po? Normal naman po ang pag-ihi ko. Tas may tumubong maliliit na pigsa, Doc. Nagpapatak po ako sa mata ng ionic. Ilang beses po magpapatak sa mata? Okay, so Pigsa na sa mata? No, Doc. Actually, yung una niyang reklamo is yung Sakit sa baywang. Sakit sa baywang. Yes. Tapos meron siyang maliliit na pigsa. Nasaan yung pigsa niya? Wala po siyang nabanggit. Kasi kung nandun sa baywang yun, kaya masakit. Na dahil doon sa wala po, hindi mo siya, Doc, nabanggit kung saan tumubo yung pigsa na Okay. yun. Number 1 is huwag kayong dapat nakaupo maghapon. That will cause yung pain dito sa may baywang niyo po. And then di din nabanggit kung ano yung work niyo. Tandaan niyo, household chores. Alam ko meron si Ma'am Grocery. 'Di ba? Household chores po ay mahirap din na trabaho. So relax in between. Avoid po ninyo yung caffeinated beverage kasi that will dehydrate you and nakakakos yun ng aray. Kasi ang aray po ay isang signal sa katawan na kayo po ay may kakulangan ng tubig. So hydrate.
And here's another question. As lang po kung makakasama po ba sa tatay ko na nagiinom siya ng TB drugs at the same time umiinom po siya ng ionic minerals. Hindi na masama. Kaya lang ang gagawin ng ionic minerals is kokontrahin po yung lahat ng side effect ng gamot na iniinom. Because itong mga gamot sa TB kasi, merong mga side effects po yan. So kung alam niyo yung pangalan, paki-google niyo po para malaman niyo yung mga side effects. However, ako personally, ang ginagamit ko lang is ionic mineral drops lang. Hindi ko binibigyan ng gamot. Sorry po dun sa aking mga kasamahan, baka magko-comment po sila dito. But I've seen better effects. Kasi ang ginagawa po natin is pinapalakas po natin ang immune system ng patient because yung magnesium chloride na pangunahing sangkap ng ating ionic mineral drops is sabi ng mga studies a very, very good infection fighter. And ang TB po is infection din. Okay? And following yung concept ni Dr. Bicham na sinasabi niya, itong mga bacteria, they have no role in a healthy environment. So yun po yung i-create natin, yung healthy environment para ma-overcome po yung infection. Ang anak ko po ay may Gentleman syndrome. May maintenance po siya for 1 year na ng potassium, magnesium, and calcium po. Pwede po ba siya mag-take ng ionic concentrated mineral drops kahit may maintenance medicine po siya? Thank you po. Actually, itong mga ang ating ionic mineral drops kasi is meron po yan trace elements ng 72 minerals. So, personally, I would say na pwede. Kaya lang, sometimes magkakaroon po kasi ng conflict doon sa binibigay niyong gamot. Because there are so many drugs na sila mismo ang, kumukuha ng mga minerals na yan because to metabolize them, to make them of a lesser, na magkaroon ng lesser side effect, okay, kailanganin ng katawan yan para to counteract their side effects. At mga iba, they would affect yung minerals to be absorbed. And therefore, makakaroon nga na itong mga deficiencies. Yan ang ating water doc sa akin, naging pakikipagpanayam sa kanya. CMD, Common Music in Demand. Music in Demand. Kung kayo po ay may mga katanungan sa ating water doc, maaari po kayong mag-mensahe sa aming official Facebook page, Ionic Minerals Philippines. O kaya naman mag-text sa ating pong text line sa programa. Kung may mga nais kayong iparating sa amin at malaman nyo kung may mga outlets and wellness managers na pwede kayong makaugnay malapit sa inyong lugar, maaari pong mag-text sa aming number 0917-770-7925 at sa 0999-788-7512. Yan po ang ating mga text line na maaari nyo pong i-message sa programa. At syempre po, bisitahin din ang mga tanggapan ng Ver1 Rev sa inyong lugar para po mabigyan kayo ng mga libreng guidance tungkol po sa regimen ng tubig at mga mineral. Ilan sa mga ito, syempre, ang ating pong main office ay nasa Unit 5B, 3rd floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City. At ang ating pong Cubao branch, ano po, ang Metro Manila ay branch lang po natin kasi kami ay proud to be from the province. Pero ang product po natin is 100% authentic MRI Ionic Mineral Drops. Ang MRI, ito po ang gold standard pagdating sa mineral supplementation sa Great Salt Lake. Pero ang ating main office is nasa probinsya, from the province. But because we are from the province, nakakasiguro kayo na kami po naman ay nagbibigay ng best quality minerals na i-distribute po sa buong bansa. So sa Metro Manila, ang ating branch ay nasa 2nd level, sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ang kanila pong contact number for Cubao is 0998-574-3470. Sa Visayas naman, ang tanggapan po ng Ver1 Rev Enterprise ay nasa
Ground floor, Digit Rebuilding, 72N Iscario Street, Capital Site, Cebu City. Sa Mindanao, ang tanggapan po ng Ver1 Rev ay nasa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bahada, Davao City. Meron po tayong mga naka-assign na wellness managers and wellness executives sa mga tanggapan po natin na pwede kayong maturuan at magabayan sa kung paano po ang tamang pagsunod sa ating concept ng tubig at mga mineral. Maaari nyo rin pong bisitahin ang aming online shop. Diyan po makikita nyo yung mga products natin, yung prices niya. And also, there are blogs, mga articles na isinulat mismo ng ating water doc, Dr. Ren Paragas, ni Ma'am Vernie at ni Miss Mary Jane Velasquez, na siyang tumatalakay hinggil sa iba't ibang mga health issues na siguradong marami po kayong kaalaman na matututunan. So yan po ang ating official online store, www.ionicminerals.com. Mga kaibigan, inabot na tayo ng oras ng pamaalam sa programa. Narito po muna ang ating words of wisdom for today. Ayon dito, health is the crown on the well person's head that only the ill person can see. Ayon po yan kay Robin Sharma. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako si Angie Dakis. Laging tatandaan sa Ver1 Rev Enterprise at Ionic Mineral Drops. We are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral.